Dear Kuya Ethan, taong 2003 nung maganap ang isang pangyayaring itinuring kong bangungot at sumpa sa buhay ko. Namatay si Mami sa kagagawan ng aking ama. Dalawa lang kami ni Mami sa mundo mula pa noong maliit ako. Sa Maynila niya ako isinilang pero dito ako lumaki at nasa akin ang pagtataka kung bakit si Papa madalang lang kaming uwian. Kung bakit wala akong lolo at lola. Bakit wala akong mga pinsan, mga tito at mga tita. Mataba na si Mami noon pero maganda pa rin. Napakainit ng panahon noon. Summer nga kasi at kakagraduate ko lamang ng high school. Minsang bigla ang dumating si Papa. May hinahanap na pera si Papa mula kay Mami. Pero ayaw magbigay ni Mami. At naririnig ko ang pangalan kong nasasali sa away nila. Ang narinig ko, para daw sa pag-aaral ko ang perang yon. Kaya't hindi niya ibinibigay. Tinatakpan ko ang tenga ko kapag nag-aaway sila. Nakakarindi kasi talaga. Madalang nga lang magpakita si Papa. Pero pag dumarating siya, inaaway pa niya ang Mami ko. Kaya lang, pakiramdam ko'y matindi ang away nila noon. Pakiramdam ko'y nagiging pisikala na ito. May sakitan ang nangyayari. Narinig ko ang kalabog. Kasunod nun, ninenervyos na sigaw ng Papa sa pangalan ni Mami ang narinig ko. Unang atake ni Mami sa high blood. Ang kinamatay niya. Maraming nakilamay, mga kapitbahay, mga barangay officials, pero wala ni isa sa kanila ang pwede kong yakapin o iyakan. Si Papa, ilang beses nang lumapit sa akin. Pero siya ang kaisa-isang tao na kinasusuklaman ko ng sobra at nag-iisang taong sinisisi ko sa pagkawala ng aking nag-iisang pamilya. Nung unang gabi ng lamay, hindi ko napigilan ang sarili ko nang lapitan niya ako. Ibinuhos ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Sinabi ko pang, sana siya na lang ang namatay. Wala sina Jeline at Arya noon. Nasa Maynila sila para mag-take ng entrance exams sa UP. Si Rojan naman, na boyfriend ko noon, nagbabakasyon sila ng buong pamilya niya sa Camarines Sur. Wala talaga akong kaklose noon. Dumating din ang advisor namin noong 4th year high school ako, pero hindi naman sila nagtagal. Nung pangatlong gabi ng lamay, actually, madaling araw na yon, at halos ako na lang ang nagbabantay sa kabaong ni Mami. May isang lalaking lumapit. Gusto mo ba ng kape, AP? Ipagtitimpla kita, sabi niya. Sandali ko siyang tiningnan. Sinikap kong ngumiti kahit papano. Sige nga, Abiel, sagot ko. Ngumiti siya bago pumasok sa aming maliit na kusina. Pagbalik niya ay hawak niya ang 2 tasa ng kape. Condolence pala, AP. Mahinang sabi niya nung maiabot niya sa akin ng kape. Salamat, sagot ko naman. Nung unang gabi pa sana ako lalapit sa iyo. Kaya lang, parang nahihiya akong lumapit, sabi niya.
Okay lang yun, Abiel. Salamat ulit ah. Sagot ko. Ewan ko kung bakit kaya ko na siyang kausapin noon. Siguro dahil kailangan ko ng mga taong makakausap nung mga panahong yon. Pero siguro kung hindi lang namatay si Mami, patuloy ko pa ring iiwasan si Abiel. Paninindigan ko pa rin ang kayabangan ko sa kanya. Kababata ko sa Abiel. Kalaro ko nung maliit pa lamang kami hanggang grade 4 ng elementarya. Kaso nung grade 6 na kami, Valentine's Day yon ng 2000. Lunes nun, kaya may pasok sa school. Sina Abiel at mga kasama niya nakatambay noon sa koridor at may hawak silang tig-iisang peraso ng bulaklak na pinitas nila sa garden. Nagulat lang ako nung pagtapat ko kay Abiel. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Nagulat ako kaya sinampal ko siya. Tapos nagsumbong ako sa teacher namin. Mula noon, lalong tumindi ang inis ko sa kanya. Kaya't patuloy ko na siyang iniiwasan hanggang sa makatapos na kami ng elementarya. Pero nung high school na kami, bati na kami ni Abiel. Parang nag-mature na rin kami. Nawala na yung mga galit-galit bata noon. Kaya lang, nung okay na kami, bigla siyang nanligaw nung third year high school na kami. Muli ko siyang iniwasan kasi ayoko sana ng mahirap lang na boyfriend. Gusto ko yung may kaya dahil sawang-sawa na kami ni Mami ko sa kahirapan. Kaya binasted ko sa Abiel. Pero hindi nga matanggap. Sobrang kulit niya. Iniiwasan ko na nga pero nangungulit pa rin hanggang sa dumating ang isang hapon na wala talaga ako sa mood. Nabwisit ako sa kakulitan ni Abiel. Sa harap mismo ng gate ng school namin. Uwian pa naman noon at ang daming estudyante. Pinahiya ko siya. Pinagsalitaan ko siya ng masasakit na salita. Noon na siya tuluyang umiwas sa akin. Kahit sana kami magkita o magkasalubong, iiwas na siya. Iiba ng direksyon o daan. Bagay na ikinatuwa ko naman at ipinagpapasalamat ko pa. Buong panahon ng third year hanggang fourth year, iniwasan ko si Abiel at sinagot ko si Rogin na manliligaw kong gwapo, na maporma, may kaya pa. Kaya nang nung madaling araw na yon, habang sinasamahan ako ni Abiel sa pagbabantay sa mga labi ng mami ko, unti-unti mga ka-listener ay parang nakakaramdam ako ng hiya sa kanya. Naglalaro siya ng baraha mag-isa noon, pero kapag masusulyapan ko siya, ay nakakadama ako ng hiya hanggang sa napaluhan na nga ako. Nakokonsensya, nagsisisi. Hinayaan niya akong umiyak noon dahil siguro ang alam niya si Mami ang iniiyakan ko. Pero noon ay nagsalita ako. Abiel, sorry. Ha? Bakit? Sa mga ginawa ko sa'yo noon. Patawarin mo ako, Abiel. AP, wala na sa akin yon. Please lang, huwag ka nang umiyak. Nakokonsensya kasi ako, Abiel. Hindi ko ma-imagine na nagawa ko yun sa'yo. Ayos lang yun, AP. Sabi ko nga, wala na sa akin yon. Kaya huwag ka nang umiyak. Ang sama-sama ko, Abiel. No. Alam mo bang nagpapasalamat pa ako nun nung tuluyan kang umiwas sa akin?
mahal na kasi kita, AP. Kaya nung pakiusapan mo ako na iwasan kita, iniiwasan na kita. Ganun kita kamahal. Wala akong hindi gagawin basta't para sa'yo. Gagawin ko. Naalala ko nga ang mga sinabi ko kay Abiel nung hapon yung sa gate. Tama siya. Pinakiusapan ko nga siyang iwasan niya ako. Pero bago yun, ay pinahiya ko muna siya sa pamamagitan ng mga masasakit na salitang, "Aso ka ba, Abiel? Bakit ba buntot na buntot ka sa akin?" Halos pasigaw na sabi ko noon. Hinawakan pa nga ako ni Jeline noon dahil nabigla din siya dahil bigla ako nag-freak out. Bakit? May aso bang ganito kagwapo? Ganyan naman kasi ang sagot sa akin ni Abiel noon na parang nang aasar pa. Gwapo ka nga, bobo ka naman. At ang baduy mong pamorma. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi naman importante kung baduy, AP eh. Ang importante, gwapo ako. At wagas ang pagmamahal ko sa'yo. Nakangiti pa ring sagot niya na parang hindi talaga tinatablan. Kasi sa pagpapahiya ko sa kanya. Dahil doon ay lalo pa akong nainis sa kanya. Kaya ang sabi ko, "Pwes, makinig ka, Abiel. Hindi ko na kailangan ng pagmamahal mo, okay? Kaya para mo ng awa, iwasan mo na ako. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo kapag nakikita kita. Naintindihan mo?" Sa mga gabi ng lamay, hindi ko makita si Abiel sa paligid o sa mga grupo ng mga nanonood sa mga nagsusugal. Pero kapag madaling araw na, nariyan na siya sa malapit. At kapag nakita niyang halos nag-iisa na ako sa pagbabantay sa mami, papasok na siya, makikipagkwentuhan. Siya ang tagapalit ng kandila kapag nauupos na, tagatimpla ng kape namin, tagatanggap ng tong mula sa mga nagsusugal. Sa mga madaling araw na si Papa ang nagbabantay kay Mami, sa kusina kami nagtatambay ni Abiel. Tagatimpla ako ng kape. Siya naman ang taga-serve sa mga nagpupuyat ng magdamagang nagsusugal. May mga SK members na nagsaserve kapag gabi hanggang alas 11. Pero umuwi sila kapag madaling araw na. Kaya kung sino-sino na lang nagsaserve at kung minsan kanya-kanyang timpla na ang mga nagsusugal. Noong mga panahong ito, tamad na akong mag-reply sa mga text ni Rogen na boyfriend ko. Ewan ko kung bakit nainis ako sa mga kwento niya tungkol sa mga pinupunta nilang tourist spot sa Camarines Sur. Or siguro, masakit lang sa akin yung ideya na may gana pa siya magkwento ng mga happenings niya samantalang ang girlfriend niya ay nagluluksa, nagdadalamhati. Hindi ko pwedeng itanggi noon sa sarili ko, mga ka-listener, na nahuhulog na ang loob ko kay Abiel matapos na mga kabutihan niya sa akin. Kahit na mas maporma at may kaya si Rogen, sa tingin ko, tunay na pag-ibig ang mas tama kung itawag sa damdamin kong yun kay Abiel. Dahil nararamdaman ko ang pagpapahalaga sa kanya. Dahil sa pagdamay niya sa akin sa mga panahong kailangan ko talaga ng karamay. Nung libing ni Mami, nakikita ko sa side mirror ng car ni Abiel. Si Jeline ang kasama kong sumakay sa passenger seat ng karo.
Katabi namin ang driver. Ang iba ko pang classmate, mga teachers, nasa likod sila ng karo, naglalakad at kasama doon si Abiel at mga kaibigan niya. Habang nagtatawanan kapag nagkukwentuhan ang mga kaibigan niya, nakikita ko sa side mirror ang mukha ni Abiel. Pakiramdam ko, magkasing lungkot kami. Parang nararamdaman niyang sakit ng nararamdaman ko. Ganon ang ginagawa ko noon, ka-listener. Itinuturo ko ang atensyon ko sa paligid para mawala ang isip ko sa masakit na katotohanang ililibing na nga ang nag-iisa kong kapamilya, ang mami ko. Pagkatapos nun ay mag-isa na ako. Mula kasi nung mawala ng hininga si mami, tuluyan ko nang inalis sa sistema ko ang aking ama. Nung ipasok sa nicho niya si mami, para akong mawawala ng malay. Nang hina ako, nahilo at muntika na akong matumba. Nasalo ako ni Jeline, pero mahina si Jeline. Hindi niya ako kaya. Kaya isang tao pang tumulong kay Jeline para hindi ako bumagsak sa lupa. Si Abiel. At pagtingin ko sa mukha ni Abiel, kitang-kita ko, umaagos din ang mga luha niya, kagaya ng mga pag-agos ng mga luha mula sa aking mga mata. Napakiusapan ko si Jeline na matulog muna sa bahay nung gabi matapos mailibing si mami. Pero kahit sa bahay, ay balot pa rin ng kalungkutan ang buong bahay namin. Napakatahimik na kasi. Wala na yung mga taong nakilamay. Wala na yung mga ilaw at hinahanap-hanap ko na ang mami ko. Hindi nagsawa si Jeline sa pagyakap sa akin sa tuwing iiyak ako. Nasa bahay din si Papa noon, pero hindi ko siya tinitingnan. At lalong hindi ko siya kinakausap. Nung gabi rin yun na pinag-uusapan namin ni Jeline kung anong gagawin ko sa buhay ko, sinabi kong magtatrabaho muna ako dahil wala namang magpapaaral sa akin. Habang naghahanap ako ng trabaho, ay makikitira muna ako sa kanila. Nasa bayan kasi ang bahay ni Jeline. Kinabukasan, sumabay na ako kay Jeline sa pag-alis. Dala ang halos lahat ng damit ko. 2 malalaking bag ang bitbit namin nung palabas na kami ng bahay. Ngunit biglang lumabas si Papa at nagsalita. "Anak, saan ka pupunta?" Sandali akong natigilan pero hindi ko siya nilingon. Hinabol niya kami at hinawakan pa niya ako sa braso. "Hindi ka alis, AP," sabi niya. Ngunit desidido akong huwag siyang pakinggan at huwag siyang tingnan kahit tinabig ko ang kamay niya. Pero, Anak, kung kailangang lumuhod ako sa harap mo para mapatawad mo ko, gagawin ko. Sabi niya at sa sulok ng mga mata ko ay nakita kong lumuhod nga siya sa lupa. Pero hindi ko siya pinansin. Iniwan namin siya at nagpatuloy kami ni Jeline sa paglalakad. Habang papalayo kami ay naririnig ko ang boses ni Papa. Tinatawag niya ang pangalan ko. Pero hindi ko siya niliwan man lang. Parang aagos sa mga luha ko noon, ka-listener. Pero pinigilan ko. Sabi ko, wala akong dahilan para maiyak sa taong pumatay sa mami ko. Isang araw lang ako nakitira kina Jeline dahil nung pangalawang araw ay natanggap na ako sa isang grocery store sa bayan. Sales lady at stay-in. 6 kaming sales lady at lahat kami ay stay-in nga. Magkakasama kaming 6 sa iisang kwarto
na nasa second floor lamang ng grocery store. Nung unang gabi doon, akala ko okay na ako. Kasi syempre, mga bagong kasama, bagong kakilala, bagong paligid. Pero nagising ako ng madaling araw at kaagad si Mami ang naalala ko. Nagising ang katabi ko sa pag-iyak ko dahil hanggang noon ka-listener, hanggang noon talagang napakasakit sa akin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na nawala na ang mami ko. Napuyat ako nung gabing yon, pero kailangan kong magsipag sa trabaho. Lalo na't bago pa lang ako at napakasungit ng amo namin. 2:00 na ng hapon ay halos hindi ko na kayang pigilan ang antok ko. Magsasara na talaga ang mga mata ko, pero kailangan kong magtrabaho. Meron akong dinispatcha, meron siyang paktorya o listahan ng mga bibilhin niya. Ang alam ko tama naman lahat ng nailagay ko sa karton niya. Pero bumalik ito pagkatapos ng 1 oras at nagreklamo. Kulang-kulang daw ang nadispatcha sa kanya. Dahil doon ay pinagalitan ako ng amo ko kahit napakaraming tao. Yung mga salitang tanga, stupida, yumuko na lang ako sa sobrang kahihiyan at saka tahimik na umiyak. Awang-awa ako sa sarili ko. Noong nagsara na kami ng hapon, talagang hindi ko na kaya ang antok ko. Sinasamahan na lang namin ang kasamahan naming lalaki sa pagkakandado ng pwesto. Hawak ko ang cellphone ko na maghapon na hindi ko na nahawakan dahil bawal ang cellphone kapag nasa trabaho. Nakita kong may text si Jeline pati si Rogin na boyfriend ko. Pero hindi ko nagawang buksan ang mga messages na yon dahil parang matutumba na ako sa sobrang antok. Nang may lalaking lumapit sa akin, tinawag ang pangalan ko. Paglingon ko, si Abiel. Si Abiel ang nakita ko at sa kanyang mukha para siyang iiyak. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi, sagot niya. Tsaka kumislap ng tuluyan ang nahulog na luha sa mata niya. Bakit ka ba umiiyak, Abiel? Kasi naaawa ako sa'yo, AP. Hirap ka na. Hindi, Abiel. Kaya ko to. Inaantok lang talaga ako. Nakita kita kanina, AP, nung pinapagalitan ka ng amo nyo. Kung pwede ko lang siyang batuhin kanina, sana ginawa ko na. Sabi niya sa pagitan ng ngit-ngit ay ang kanyang pagluha. Noon ka-listener ay napaluhan na rin ako. Pero nung mamasa ang mata ko ay bigla itong humapdi. Ang sabi pa ni Abiel, hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan, AP. Hindi ko kaya. Sumama ka na lang sa akin. Ito pa ang narinig kong sabi ni Abiel. Nung sandaling yon, na nasa harapan pa rin kami ng kakasarado lang ng pwesto namin. Saan? Saan naman tayo pupunta? Sa tuwing araw magtatrabaho ako at ikaw mag-aaral ka. Natigilan ako sa sinabing ito ni Abiel. Nagtaka ako kasi bakit niya sinasabi ang mga yon? Hindi pa naman kami. At may boyfriend pa ako, si Rogen. Hindi. Okay lang ako, Abiel. Huwag mo kong alalahanin, okay? Sabi ko. Hindi ka okay, AP. Nakikita ko, hindi ka okay. Bakit kasi gusto mong gawin yan sa akin, Abiel? Hindi naman tayo. Wala tayong relasyon. At saka, Abiel,
Hindi ko kailangan ng awa. Kahit pa tayo o hindi, magiging tayo, AP. Gusto kitang tulungan. Gustong gusto kong maging maganda ang buhay mo. At pangako, hindi ako maghahanap ng anumang kapalit. Tinitigan ko sa mga mata niya sa Abiel. Nakita ko doon ang sinseridad niya. At oo, tama ko. At oo, dama ko. Dama ko sa puso ko ang pagmamahal sa kanya. Pero alam kong hindi yun tama. Dahil may boyfriend pa ako. Please, AP, pumayag ka na. Abiel, salamat na lang. Pero siguro, sarili mo na lang ang tulungan mo. Ikaw na lang mag-aral para maging okay ang buhay mo. Yun ang naging kasagutan ko. Pero ang sagot niya, hindi ko kayang mag-aral at hindi ko kayang maging okay, AP, kapag naiisip ko na hindi ka okay. Okay nga lang ako, Abiel. Pangarap ng mami mo, di ba? Na maging teacher ka. At gustong gusto mo ring maging teacher, di ba, AP? Naikwento mo sa akin yun nung lamay ng mami mo. At gusto kong matupad yun. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo, AP. Pumayag ka na. Noon ay muling nagbadya ang pagbalong ulit ng luha sa mata ko. Dahil naalala ko na naman ang mami ko. Tama ngang naikwento ko nga kay Abiel noon. Maliit pa ako. Naglalaro na kami ni mami ng teacher-teacheran. Siya ang estudyante ko at ako ang teacher. Paano mo gagawin yan, Abiel? Anong trabahong papasukin mo para mapag-aral ako? Kahit ano, AP. Malakas ako. Marami akong alam na trabaho. Hayaan mong ako na lang ang bahala sa lahat. Saad niya. Nakatitig ako sa gwapong mukha ni Abiel noon. Pero walang salitang lumabas sa mga labi ko. Ang totoo, gusto ko talagang mag-aral. Oo, gusto kong mag-aral. Pero ang problema, bakit si Abiel ang magpapaaral sa akin? Kaya ba talaga niya? At kahit kaya niya, bakit ako papayag na siya ang magpaaral sa akin? Babalik ako kapag enrollment na sa Tugigaraw, AP. Sige na, kumain ka na muna ha, bago ka matulog. At saka mag-iingat ka palagi. Sabi niya bago siya umalis. Ni hindi niya ako hinintay na makapagsalita ulit, na makatanggi. Pero sa totoo lang, ka-listener, nasa puso ko noon ang matinding pagpapasalamat sa Diyos dahil mayroong isang Abiel sa mga panahong yon na nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako, na may kwenta ang buhay ko at hindi ako nag-iisa kahit mahirap. Dahil talagang masungit at bongangera ang aming amo sa grocery, ay pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho. Dahil sa hindi pa rin ako nilulubayan ng mga problema ko sa buhay. Alam kong dumating na nga si Rogen at ang pamilya niya galing Camarines Sur. Pero hindi siya nagpakita sa akin. Nasabi ko sa text na nagtatrabaho na ako sa grocery store. Alam kong dismayado siya noon base sa reply niyang, "Ha? Bakit nagtatrabaho ka sa grocery pa?" May kaya kasi ang pamilya ni Rogen. At alam kong ikinahihiya niya ang pagiging sales lady ko. Akala ko okay lang sa akin na mag-break kami ni Rogen. Pero hindi pala. Dahil nung hindi na siya nagte-text sa akin, ay nasasaktan ako ng sobra. Lalo na yung maghapon na pagod sa trabaho at tanging libangan ko na lang sana ang mag-text o makabasa ng text mula kay Rogen. Pero nabibigo ako. Tinetext ko na lang sina Jeline at Arian tuwing gabi. Nagtatanong ako tungkol kay Rogen. Si Jeline ang talagang tunay na kaibigan dahil kaya niyang magsabi sa akin ng totoo kahit alam niyang masasaktan ako. Si Arian kasi sabi niya, wala akong balita kay Rogen eh.
Hindi ko nga pa siya nakikita, friend. Samantalang si Jeline, nakita namin sa birthday ni Paula. Sa tingin ko, dapat mo na siyang kalimutan, Bes. Ni hindi ka man lang at tinanong sa amin. Sino kasama mo nung birthday ni Paula? Tanong ko kay Arian. Si Mabi, si Cheska. Naunawaan ko naman si Arian kung bakit siya nagsisinungaling. Alam kong ayaw lang niya akong masaktan. Pero sa totoo lang, nasaktan ako. Minahal ko din naman kasi si Rogen. Pero may isang gabing kailangan ko na ring lunukin ang pride ko. Tinext ko si Rogen at ang sabi ko, bakit mo ko iniiwasan, Rogen? Ayaw mo na ba? Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Please, be honest. Sabi ko. Nag-reply siya at ang sabi niya, okay, magiging honest ako sa'yo, AP. Naalala mo ba nung magkwentuhan tayo tungkol sa pangarap natin? Tayong dalawa. Magiging professionals. Ipagmamalaki tayo ng mga magulang natin. Makikilala tayo sa lipunan. Ganon din ang gusto ko. At ganon din ang gusto ng mga magulang ko. Pero AP, sa lagay mo ngayon, malabo nang matupad ang mga pangarap na yon. I'm sorry, AP, kung nasabi ko ito sa iyo. Naging honest lang ako, gaya ng gusto mo. Napaluha ako sa text na ito ni Rogen, pero nagawa ko pa rin mag-reply sa kanya. Diretsahin mo na lang ako, Rogen. Ayaw mo na ba sa akin? Bakit ba kailangan pa ng diretsahan, AP? Hindi mo pa ba nagigets? Sales lady ka. At ako mag-aaral ako sa Baguio. Ano pang mangyayari sa relasyon natin kung ang laki na ng agwat natin? Parang nakikita ko ang ekspresyon ng mukha ni Rogen nung tinatype niya ang masakit na mensaheng yun sa akin. Hindi na ako nag-reply. Tinanggap ko na lang kahit masakit. Noong pangalawang linggo ng Mayo, dumating si Abiel at ang sabi niya, enrollment na. Magpa-enroll ka na sa Tugigaraw, sabi niya. Pero ang sagot ko, ayoko sa Tugigaraw, Abiel. Parang nagulat siya at napatitig siya sa mga mata ko at saka nagtanong, kung ayaw mo sa Tugigaraw, saan mo ba gusto? Gusto kong sumandal kay Abiel nung nasa bus kami papuntang Maynila. Gabi kami nagbiyahe upang umaga kami darating doon. Gusto kong iparamdam sa kanya na nagpapasalamat ako at minamahal ko siya sa pamamagitan man lang ng pagsandal ko sa kanya. Pero hindi ko yun ginawa. Tinapos ko lang noon ang isang buwan sa grocery. Nakakuha naman ako ng 2,000 pesos na sweldo ko. Hindi ko na tinanong si Abiel kung magkano ang dala niyang pera. Pero alam kong meron din dahil buong bakasyon ay nagtrabaho siya sa bukid. Napakaitim nga ni Abiel noon pero bagay sa kanyang maitim. Gwapo si Abiel, matikas at matigas ang kanyang pangangatawan. Kahit sa edad pa lang niyang 17 noon, nasa 5'8" kasi ang height niya. Mahal ko na siya noon pa, pero sa buong biyahe namin nung lumuwas kami, ay never siyang nagtanong kung kami pa rin kaya ni Rogen. Ayoko naman na ako ang maunang magkwento sa kanya dahil ayokong isipin niyang ipinapahiwatig ko sa kanya na pwede nang maging kami. Pero nakatulog ako sa biyahe at nung magising ako ay nakauna na pala ako sa kandungan ni Abiel. Sa pagkakahiya ko ay bumangon ako at sumandal ng maayos sa upuan. Oh, ba't ka gumising? Tanong niya. Hindi ako sumagot dahil parang gusto ko pa talagang matulog. Sana malapit na tayo sa Maynila, AP. Bulacan na to. Sabi niya. Noon ay bahagya akong nakadama ng kaba.
Bata pa ako nung huli ako makatungtong ng Maynila. Grade 3 ako noon. Sa Valenzuela ako pinanganak noon ayon kay Mami. Doon sila nagkakilala ni Papa. Sales lady daw si Mami noon at si Papa naman ay customer. Sa ganun sila nagkakilala hanggang sa nagkainlaban na. Nagsama na kahit hindi kasal. Dahil sa sitwasyon ni Mami noon ay hindi madali ang magpakasal. Tubong General Santos City sa Mindanao si Mami at ang pagkakapunta niya sa Maynila ay dahil lang sa paghila sa kanya ng mga kaibigan niya noon na gustong explore ang buhay Maynila. Gaya ko, katatapos din lang daw ni Mami noong high school siya nung magtapang-tapangan siya at iwanan ang kanyang probinsya. Naging katulong daw silang magkakaibigan noong una hanggang sa magsawa sila sa pagiging katulong ay nag-waitress hanggang sa naging sales lady si Mami. Noong siya ay magbuntis dahil live-in na nga sila ni Papa, natigil na daw siya sa pagtatrabaho. Pero okay pa rin daw ang buhay nila dahil laging maraming pera si Papa kahit wala naman daw siyang trabaho. Isang araw ay nalaman daw ni Mami ang sekreto ni Papa. May mga negosyo pala si Papa kaya lagi siyang maraming pera. Nagtaka daw si Mami kung bakit kailangan niyang ilihim ito sa kanya. Pero ang mas masakit na katotohanang natuklasan daw ni Mami ay ang tungkol kay Papa. May asawa na si Papa at mayroon ng anak. Sa kwento ni Mami noon, nanghina daw siya noong matuklasan niyang may asawa at anak na si Papa. Sa kwento pa rin ni Mami noong third year high school ako, ipinaglaban naman daw kami ni Papa doon sa asawa niya noong mga panahong nagbugulo na ang buhay ni Papa dahil nalaman na rin ng tunay nitong asawa na may kinakasama siyang iba. At ang mami ko ngayon, nilayasan daw ni Papa ang totoo niyang asawa at mga anak sa Valenzuela at inuwi niya kami ni Mami dito sa Cagayan. Ipinagbubuntis pa lang niya ako noon. Nandito kasi ang pamilya ni Papa. Pero ayon kay Mama, kararating pa lang daw nila noon, pinapalayas na kaagad sila ng Mama at Papa ni Papa. Ayaw nila ang ginagawa ni Papa na pag-iwan sa mayaman nitong asawa para makasama ang aking ina. Kaya ang nangyari, nagipag-away si Papa sa mga magulang niya. Pilit daw nitong kinuha ang kanyang mana, isang lote at isang lupang sakahin sa baryo. Doon sila tumira at doon na rin ako ipinanganak. Kaso, yung lupang sakahin o agricultural ay ibinenta ni Papa. Pero ang mas malaking bahagi ng napagbentahan ay kinuha daw niya upang may pangpuhunan sa negosyo. Pero wala namang negosyong nasimulan dahil nagsugal lang nang nagsugal si Papa. Lahat ng klaseng sugal, sinalihan niya, lalo na ang pagsasabong. Noong una daw sabi ni Mama, malalaki naman daw ang panalo ni Papa. Kaya nga nakapagpatayo pa ng maganda ngunit maliit lang na bahay na siyang bahay kung saan ako lumaki. Pero sa paglipas ng mga panahon, alam daw ni Mami na nauubos na ang pera ni Papa at may mga araw, linggo at buwan na hindi siya nagpapakita at ang kutob ni Mama ay umuuwi na ulit si Papa sa kanyang tunay na pamilya sa Valenzuela. Yun daw ang tama, sabi ni Mami. Pero masakit pa rin sa kanya. Kaya nga habang nagkakaisip ako, madalang kong makita ang aking ama. Lalo na nung elementarya na ako hanggang high school. Madalang pa sa patak ng ulan kung makita ko siya. Nakakapagtinda lang ng karne sa palengke si Mama. Kaya may pinantutustos siya sa akin at sa pangangailangan namin. Pero kung galing kay Papa ay hindi na raw siya umaasa. Noong ikwento sa akin ni Mama
ang kumpletong detalye tungkol sa buhay nila ni Papa ay nasa 3rd year na ako ng high school. Naawa ko sa kanya noon. Kahit ang sabi ko, hayaan mo Mi, pag nakapagtapos ako ng college, aalis tayo dito. Bibigyan kita ng buhay na maginhawa, buhay na walang problema. Natuwa si Mami noon, pero alam ko din na mahirap magpaaral ng college. Kaya't ang tanong ko nun sa kanya, Mami, kaya mo ba akong pag-aralin sa college? Kakayanin ko. May naitatago akong pera dyan. Matagal na yon. Yun yung parte sa pinagbenta ng lupa ng papa mo noon. Hindi naman niya hinahanap, kaya yun na lang ang gagamitin ko kapag nasa kolehiyo ka na. Nung maalala ko ang bahaging ito ng kwentuhan namin ni Mami noon, ay muling nagsikip ang dibdib ko at kaagad akong napaluha. Nabahala si Abiel nung makita niyang iiyak na naman ako. Nasa bus pa rin kami noon. Ang perang yon, yung kasi ang dahilan kung bakit inaway ni Papa si Mami, na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Tama na AP, tama na, huwag ka nang umiyak. Ito ang marahang sabi sa akin ni Abiel. AP, gusto ko mula ngayon, kalimutan mo ng lahat-lahat ng lungkot at sakit sa buhay mo. Lahat ay gagawin ko AP, para lang sumaya ang buhay mo. Katext na Abiel ang kaibigan niyang si Norwin noon. Bago kami sumakay ng bus, nag-aaral si Norwin sa New Era University sa Quezon City. Ayon sa kanya, ay marami daw siyang alam na paupahang kwarto sa Barangay Commonwealth, kung saan din sila nangungupahan ng mga pinsan niya na nag-aaral din sa New Era. Hanapin na lang daw namin ang Iglesia ni Cristo sa Tabigo Street sa Commonwealth. Kaya mula sa terminal ng bus, sumakay kami na Abiel ng taxi. Kaso, halata yatang naligaw ang taxi driver dahil nagpaikot-ikot lang kami hanggang sa nakita ko ang PUP Quezon City building. Dito na tayo Abiel, sabi ko. Ewan ko, pero bigla na lang nakaramdam ako na gusto ko na doon. Sa tingin ko kasi, ay hindi mahal ang mag-aral doon. At alam ko rin syempre na public school ang PUP. Pero hindi ko alam na mayroon pala itong campus sa Quezon City. Noon nga'y bumaba na kami. Marami ng estudyante ang nagpapa-enroll noon. Pero ang sabi ni Abiel, kontakin daw muna namin si Norwin. Wag na, sabi ko. Naisip ko kasi yung duda na kapag may kakilala kami, ay hindi ako magiging komportable na makasama si Abiel sa iisang bubong bilang kaibigan lang. At kapag may kakilala kami, maaaring makarating sa mga kakilala namin dito ang lahat na nangyayari sa amin. Dito na lang tayo maghanap ng boarding house. Gusto ko yung malapit lang dyan sa school na yan, sabi ko. Noon nga ay naglakad-lakad kami. Ilang room for rent ang nakita namin. Si Abiel ang nakikipag-usap. Isa lang daw ang bakante. Sabi niya. Pagkatapos, lilipat na naman kami sa iba. Hanggang sa mapunta kami sa isang bahay na halatang bago pa. Si Abiel ulit ang nakipag-usap. Dahil ako'y laging naiiwang sa tabi ng kalsada lamang. Tagabantay ng mga bagahe namin. Nakangiti si Abiel nang bumalik siya sa akin habang binubulsa ang wallet niya. Dito na tayo, nakapagbayad na ako, sabi niya. Muli niyang binuhat ang mga bag namin tsaka kami umakyat at pumasok sa isang maliit na kwarto na may iisang kama na pang-isahan lang. Doon ako natigilan. Nadismaya. Kasya ba tayo dyan? Tanong ko. Napangiti siya. Ikaw lang dito, doon ako sa baba. Pero mas maliit pa dito ang kwarto ko, sabi niya noon. At nawala ang pagkadismaya ko dahil nalaman ko na hindi naman pala kami magsasama sa iisang silid.
Pero sa totoo lang, okay din lang naman sana sa akin kahit magsama kami sa iisang kwarto para mas matipid sa gastos. Tuloy, nalungkot ako nun. Nagdalawang isip dahil pakiramdam ko mahihirapan si Abiel kasi kwarto pa lang, 2 na ang binabayaran niya. Pagkain pa namin, allowance ko pa, tuition fee. Public school naman pala yan. Ang PUP, sabi nung may-ari ng bahay, mura lang daw yung tuition fee dyan. Sabi niya bago lumabas ng kwarto ko. Hayaan mo Abiel, magtatrabaho din ako. Yun ang sabi ko. Bumalik siya at lumapit sa akin. Seryoso ang kanyang muka. Tinitigan niya ako pero ang sabi niya, di ba sabi ko sa iyo, AP? Ayaw ko na mahirapan ka. Nandito tayo para mag-aral ka. At yun lang gusto kong gawin mo. Yun lang, AP. Ang mag-aral ka lang. Bago magtanghalian nung araw na yon, ay lumabas kami ni Abiel para mamili ng mga gamit namin. Napakasaya ng araw na yon dahil nagtatawanan kami ni Abiel sa pamimili ng gamit namin sa kwarto at saka sa kusina. Ayaw niyang bumili ng kutsyon. Ipapatanggal pa nga daw niya yung bakal sa katre dahil mas gusto niyang matulog sa sahig. Banig daw ang bibilhin niya. Mga gamit sa kusina, kaldero, kaserola, kawali. Pareho kaming natawa noong kausapin ni Abiel ang sales lady para tanungin kung magkano ang palayok. Ay, wala kaming palayok, sagot ng sales lady. Ayan o, turo ni Abiel sa kawali. Kawali yan, hindi yan palayok, sagot ng sales lady. Palayok sa amin yan hirit pa ni Abiel. Actually, pati ako, hindi ko rin alam na kawali ang Tagalog ng frying pan. Dati palayok din kasi talagang alam ko Kasi akala ko, hango ito sa salitang Ilocano na pariyok. Ang palayok daw ay banga. Dahil doon ay nagtatawanan kami ni Abiel. Nahalata tuloy na taga-probinsya tayo. Sabi pa niya. Inabot kami ng hanggang 3:00 sa pamimili. Pero tawa pa rin kami ng tawa pagdating namin sa cashier. Dahil nung magluluto na sana kami, wala pa kaming kalan. Dahil doon ay muling lumabas si Abiel para bumili ng kalan. Pero nagulat ako na makita kong hindi lang kalan ang binili niya, kundi pati mga batsa, timba, at saka malaking salamin. Para yan sa kwarto mo, para makita mo lagi ang sarili mo. Para makita mo na maganda ka at hindi ka dapat nagiging kawawa dahil masyado kang espesyal sa mundong ito, AP. Sabi niya. Bahagya siyang nakangiti noon. Pero alam kong matagal pa niyang pinag-isipan ang mga salitang yon bago niya sinabi sa akin. Sumusobra na yata ang kabaitan mo, Abiel. Hindi ko na alam kung paano kita babayaran. Mababayaran siguro kita pagdating ng araw. Pero hindi ko alam kung gaano yun katagal. Yun ang sabi ko. Pero tinitigan niya ako sa aking mga mata at ang sabi niya, di ba sabi ko sa iyo, AP? Hindi ako maghahangad o maghahanap ng anumang kapalit o kabayaran sa lahat ng ito. Oo, pero hindi pwedeng hindi kita bayaran, sabi ko. Nakita ko nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang nagalit at nalaman kong galit na nga siya nung muli siya magsalita. Hindi ka magbabayad ng kahit na ano, AP. Kaya wag mo isipin na mabayaran ako. Ulitin ko, ang gusto ko lang mag-aral ka. Magkaroon ka ng magandang buhay pagdating ng araw. Yun lang ang gusto kong isipin mo. Naintindihan mo ba ako, AP? Maliwanag ba? Pinalad naman akong makapasok sa entrance exam sa PUP-QC. Pero nagsorry ako sa mami ko dahil hindi pagiging teacher ang kinuha kong kurso. Naisip ko kasi si Rogen, ang dati kong boyfriend. Alam kong mamalitin niya lang ako kapag naging teacher ako.
BSBA Major in Human Resource Management ang in-enroll ko. Nung araw na nag-enroll ako, buong araw yon. Lumabas din sa Abiel, naghanap ng trabaho. Nadaanan ko na siya sa kasera nung umuwi ako. Alas 5 ng hapon, nasa kusina siya noon. Malaki ang kusina ng kasera. Dahil para yon sa 10 kwartong paupahan. At may kanya-kanya lang kaming kalan, magkakatabi. Kaagad kong naamoy ang niluluto niyang adobong manok. May trabaho na ako, sabi ko sa iyo. Madali ako makapasok eh, sabi niya. Ano namang trabaho mo? Diyan lang, pabrika, pagawaan ng mga steel truss. Basta mga steel, mga nagwe-welding. At saka may kaibigan na ako, si Mang Carding, taga Marikina. At sabi niya, kapag day off namin, may racket pa kami dun sa kanila. Anong racket? Tanong ko. Unang pagkakataong marinig ko ang salitang yon kay Abiel noon at parang iligal ang tunog nun sa akin. Trabaho din yon. Yung sa kuya niya, gumagawa din ng mga steel truss, mga steel windows. Extra lang kami. Basta ako nang bahala sa lahat. Hindi tayo maghihirap dito, AP, sabi niya. Nakangiti habang hinahalo ang niluluto niyang adobong manok. O ikaw, kumusta naman ang pagpapa-enroll mo? Natanggap ka ba? Kaso, hindi education ang in-enroll ko eh. Ano? BSBA Major in Human Resource Management. Okay naman ah. Bago sa pandinig ko. Kahit naman siguro anong kurso, basta ang importante, may natapos di ba? Nakitingin sabi niya sa akin. At noon ay nagigilty ako. Ikaw Abiel, paano ka? Paano ka makakapagtapos? Sabi ko. Nakangati pa rin siya nung sumagot sa sinabi ko. Mas gusto kong magpatapos kesa ang magtapos, sabi niya. At nung nagsimula ng umikot ang buhay namin ni Abiel sa Maynila, nakadepende na ako sa kanya kahit wala kaming relasyon. Mahal ko siya pero hindi niya alam dahil hindi siya nagpapahiwatig o kaya naman ay nagsasalita. Kahit parunggit lang tungkol sa damdamin niya. Hinintay ko na lang na muli siyang maghayag ng feelings niya at kapag ginawa niya yun, hindi ko lang siya tatanggapin bilang boyfriend ko. Tatanggapin ko siya kahit na bilang asawa pa. Kaso, hindi na nagtapat muli sa akin sa Abiel na kanyang nararamdaman para sa akin. Nasasaktan ako sa ideya na close na kami pero ayokong isipin na kaibigan na lang ang turing niya sa akin. Habang ako nagtatagal ay lumalalim na ang pag-ibig ko para sa kanya. May mga nanliligaw sa akin sa school pero sinasabi kong may asawa na ako. Kahit pumunta kayo dun sa boarding house namin, makikita nyo dun. Nandun ang live-in partner ko. Ganito ang mga sinasabi ko sa mga classmates kong nagtatangkang pumorma sa akin. Pero sa Abiel, oo, wala akong masabi sa kabaitan niya sa akin. Napaka-responsable niyang tao. Kahit wala kaming relasyon, lahat ng ginagawa niya para sa akin. Hindi siya kahit kailan nag-day off dahil tuwing day off niya sa pabrika, sumasama siya kay Mang Carding sa Marikina. Dahil ang kapatid ni Mang Carding ay meron ding maliit na pagawaan ng mga steel trusses at steel windows. Parang nagsisimula pa lang at sina Abiel at Mang Carding bilang empleyado sa mas malaking pabrika, pinagkakatiwalaan doon sa maliit na pabrika sa Marikina. Hindi sinasayang na Abiel ang bawat oras o pagkakataong kumita ng pera. Wala siyang pinapalampas. Sa kanilang magkakaibigan sa pabrika, siya lang ang hindi nagsisigarilyo. Minsan, narinig ko ang sinabi niya sa isang kasama niya nung tanungin ito kung bakit wala siyang bisyo. Sus, sayang lang ang pera dyan, magkakasakit ka pa. Ganyan ang sagot niya. Oo,
Ilocano din si Abiel, gaya ko, at impresyon ng mga taga Maynila na kuripot ang mga Ilocano. Pero alam kong nagtitipid lang talaga si Abiel para hindi kami magipit sa pera. Natatawa din ako sa nadiskubre ko sa kanya. Minsan, naglinis ako sa kwarto niya nung ayusin ko ang mga damit niya sa cabinet. Nakita ko sa ilalim ng mga damit ang napakaraming tiket. Tiket ng loto. Ni minsan na hindi niya nabanggit sa akin na tumataya siya ng loto. Kaya isang gabi, habang kumakain kami, biniro ko siya. Wala ka ba talagang bisyo? Tanong ko. Wala eh. Nakikisaya ako minsan pero hindi ako gumagastos. Pinipilit nila ako eh. Eri tumatagay ako. Eh yung loto, hindi ba bisyo yon? Napatiting siya sa akin. Gulat at saka yumuko at nagpatuloy sa pagkain. Matapos siyang ngumuya at lumunok. Naglinis ka na naman sa kwarto ko ano? Tanong niya. Sayang din naman ang pera mo sa loto na yan. Hindi yan totoo no? Kinukuha ni Gloria ang pera sa loto. Kunwari may nananalo pero wala. Si GMA lang ang nananalo dyan. Pabiro ang sabi ko. Pero ang sagot niya, malay mo lang, maawa sila sa mga tumataya. Manalo din ako. E di makakapagpadala din ako sa pamilya ko. Sabi niya. Natigilan ako sa narinig kong yon at hindi ko maiwasang makonsensya. Pero siya man ay natigilan din. Alam kong hindi niya sinasadyang masabi yun sa akin. Libangan ko lang yun, AP. Huwag mong pansinin yun. Sabi niyang pinilit niyang ngumiti. Oo nga, Abiel. Napapabayaan mo ng pamilya mo dahil sa akin. At hindi tama yun. Sabi ko. Noon ay umiling-iling siya. Sorry, AP. Huwag ka sanang mag-isip ng iba. Hindi, Abiel. Tama ka. Pamilya mo yon. At mas mabuti pa siguro, maghinto muna ako sa pag-aaral. Tayong dalawa muna magtatrabaho. Tulungan muna natin ang pamilya mo. Yun ang sabi ko. Hindi. Madiin niyang sabi. Hindi nila kailangan ng tulong ko, AP. Bunso ako. At kung merong dapat tumulong sa mga magulang ko ngayon, yun ay yung mga kapatid kong pinag-aral nila at hindi ako. Pero magulang mo sila at matatanda na sila. At saka isa pa, pag-aaralin ka rin naman sana nila kung hindi ka lumayo sa kanila, di ba? Hindi. Alam mo bang, nung 4th year tayo, sinabi sa akin ni tatay na hindi na ako mag-aaral dahil bobo daw ako. Magsasayang lang daw ako ng pera at huwag na natin pag-usapan ng tungkol dyan, AP. Dahil minsan lang ako magdesisyon. Tutuparin ko kahit anong mangyari. Mura lang naman talagang tuition fee sa PUP. Pero yung upa ng kwarto namin, yun ang mahal at ang pagkain namin. Ilang beses ko na rin sinabi kay Abiel na maghahanap ako ng trabaho pero nagagalit siya. Sa bagay, kahit minsan, hindi pa naman kami nagigipit sa pera. Kahit papano. Kasi nagtitipid naman kami. Ako naman ang taga-budget. At kung ano-ano lang naman ang kinakain namin. Pero nakukonsensya pa rin ako. Dahil tinalikuran na talaga ni Abiel ang kanyang mga magulang para sa akin. Dumaan ang mga taon ka, listener, na ganun lang ang estado namin. Nung una, duda ang mga ka-boardmates namin na magkaibigan lang talaga kami ni Abiel. Pero nung magtagal, naniwala din sila dahil siyempre nakikita nila kami, naobserbahan nila kami. Hindi talaga umakyat sa Abiel sa kwarto ko. Ako lang madalas na bumababa sa kwarto niya para maglinis, para kunin yung mga maruruming damit niya para malabhan ko. Nung una nga, ayaw pa niyang gawin ko yon, pero ako naman ang nagalit. Kaya hinayaan na lang niya akong maging tagalaba. Minsan, nasaktan ako sa narinig kong kwentuhan nila ni Mang Karding
habang kumakain sila. Madalas sa amin makikain ng tanghalian si Mang Karding. Ang alam nila ay nasa taas na ako nung time na yon, pero nasa kusina lang ako. Noon ko narinig ang kwentuhan nila tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Melanie. Namimiss ka na yata ni Melanie eh. Panay ang text sa akin, kinukumusta ka? Ganyan ang narinig kong sabi ni Mang Karding. Ang sagot naman ni Abiel, wala yan Mang Karding. Palipas oras lang yun. Eh sus! Eh mukhang in love sa yung babae. Bubli ka na rin kasi ng cellphone mo. Nang magkaganon eh, magka-text naman kayo ni Melanie. Saka na lang Mang Karding kapag may ekstrang pera na ako, sabi ni Abiel. Noon na ako umakyat ng dahan-dahan para hindi nila ako mapansin. Kaya lang, makalipas ng kulang isang buwan, isang umaga noon ay naglalaba ako. Nilapitan ako ni Abiel. Papasok siya noon ng trabaho at ang sabi niya, AP, kunin ko nga ang number mo. Paglingon ko sa kanya, may hawak siyang cellphone. Bago. Ibinigay ko kay Abiel ang number ko noon. Kahit deep inside ay masama ang loob ko. Naisip ko si Melanie, ang babaeng napagkwentuhan nila ni Mang Karding noon. At alam ko, si Melanie ang dahilan kung bakit bigla siyang bumili ng cellphone. Noon ako nagsimulang makumbinse na wala nang ang gusto sa akin sa Abiel. Pinanindigan na lang niya ang kanyang pangakong pagtapusin ako sa aking pag-aaral. Alang-ala sa pangako niya sa ngalan ng Palabra de Honor. Pero nasasaktan ako sa ideya na may mahal na siyang iba. At ewan ko kung bakit naisipan ko rin namang gumante. Isa sa mga nanliligaw sa akin sa school ang kaagad kong pinakitaan ng kabutihan. Si Marky. Kung dati, ini-snub ko si Marky noon. Nginingitaan ko na ngayon. Naglakas loob tuloy siyang manligaw ulit. Kinuha niya ang cellphone number ko. Binigay ko naman. Gwapo naman talaga si Marky. Payat nga lang at maputi. Hindi ko siya type, pero gusto ko lang talagang gantian si Abiel. Isang gabi, kumakain kami ni Abiel. Nasa ibabaw ng mesa ang cellphone ko at sinadya kong i-text si Marky. Sinabi kong tawagan niya ako. Tumawag naman siya at sinadya kong maglambing kahit nakaharap si Abiel. Hello Marky, kain tayo. Sabi ko. Kumakain ka pala? O sige, thanks. Mamaya pa ako kakain eh. Sabi niya. Masama yan Marky, baka malipasan ka ng gutom. Baka magkasakit ka pa niyan. Sabi ko pa. Salamat sa concern ha. Sweet ka pala eh. Akala ko suplada ka. Sabi niya. Well, first impression didn't actually last. Anyway, mamaya ka na lang tumawag, okay? Kakain lang ako. Sinong kasama mong kumain? Tanong niya. Friend ko. Sagot ko naman. Sabay tingin kay Abiel. Okay, sige. Eat well. Tawag ako later Sabi niya. Pero bago pa siya makapag-bye-bye, ay tapos nang kumain si Abiel at umalis na sa harap ng mesa. Hindi ko alam kung tinablan siya ng pang-asar ko dahil pumasok na siya sa kwarto niya. Pero nung naghuhugas na ako ng pinggan, ay lumabas siya sa gilid at lumapit sa akin. Boyfriend mo ba yung Marky na tumawag sa'yo? Nakangiting tanong niya. Ewan, hindi ko pa naman siya sinasagot eh. Bakit ba? Tanong ko, sinadya kong umiti. Hindi ba pwedeng tsaka ka na lang magkipag-boyfriend kapag graduate ka na? Total, ilang buwan lang naman na. Sabi niya. Okay kuya, ikaw ang masusunod. Sabi ko na lang. Tinitigan niya ako, pero wala na siyang ngiti. Nainis ako noon dahil
Parang hindi tama na pati ang personal kong buhay ay sasakupin niya. Kunwari lang naman yung tungkol kay Marky. Pero nun ko lang lalong naramdaman na mahirap pala ka-listener. Mahirap pala magkaroon ng utang na loob sa taong hindi mo naman kaano-ano. Habang papalapit ang araw ng pagtatapos ko sa college, mas lalo akong nahihirapan sa sitwasyon namin ni Abiel. Kapag gabi, nakikita ko siyang nasa labas. Hawak niya ang cellphone niya. Text ng text. Kapag ganun, para akong sasabog sa selos. Hanggang sa isang gabing hinihintay ko siyang dumating, pero wala pa. Tenext ko siya. Ang reply niya, napasubo daw siya sa inuman, pero uuwi pa rin siya. Sa kagagahan ko, uminom din ako ng isang bote ng Red Horse. Nahilo kaagad ako, kaya't naligo ako at nagpabango. Nung dumating si Abiel, kahit may tama pa ako, ay damang-dama ko ang malalakas na kabog sa dibdib ko dahil sa kanina ko pang pinaplanong gawin kay Abiel. Pinaplano ko siyang akitin. Bahala na, sabi ko sa sarili ko noon. Bumaba ako at diretso sa silid niya. Pero bumukas ito ng kusa. Wala si Abiel sa loob, pero nasa ibabaw ng katre niya ang mga pinaghubaran niya. Naisip kong siya ay nasa banyo. Nagpunta ako sa banyo. May tao nga sa loob. Noon ay umakyat ulit ako. Pero makaraan lang ng 20 minutos, bumaba ulit ako para ituloy ang pag-akit na plano ko kay Abiel. Bumukas ulit ng kusang pintuan. Nakita kong nakadapa si Abiel sa katre niya. At nakabrief lamang siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Lumangit-ngit naman ang pinto nung ibukas ko yon. Pero hindi man lang siya lumingon. Abiel, panis kong tawag, sabay sampal. Panis kong tawag, sabay sampal sa kama. Pero hindi siya gumalaw. Malalakas ang kanyang paghinga. Amoy alak din. At tulog na nga. Nakaramdam ako ng hiya noon sa sarili ko. Kaya't humakbang na lang ako ng marahan palabas ng pintuan. Pero napansin ko ang pantalon niya sa sahig. Bagya kasing nakalabas ang wallet niya. At hindi safe ang ganun sa kasera. So kinuha ko yon. Isinabit ko ang pantalon at itinago ko. Itinago ko sa cabinet ang wallet niya. Kaya lang, natukso akong buklatin ang wallet niya. At napaluha ako nang makita ko ang litrato na kaagad mong makikita kapag binuksan mo ang wallet. Litrato. Litrato ko noon. Bumalik ako sa tabi ni Abiel. Pinagmasdan ko ang kanyang muka. At sa may hinang tinig, ay kinausap ko siya. Ang sabi ko, Abiel, mahal mo pa rin ba ako? Bakit nasa wallet mo ang picture ko? Ano bang plano mo talaga para sa akin? Nagugulahan ako, Abiel. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano mabuhay kapag wala ka. Hindi ko alam kung narinig na Abiel ang mga sinabi kong yun. Nung gabing yun, na pareho kaming nakainom. Pero wala namang pagbabago sa mga sumunod pang araw. Ganun pa rin. At least, may ligaya sa puso ko nang malaman kong nasa wallet niya ang picture ko. Mas pinaniniwalaan ko ang bulong ng puso ko na may pag-ibig pa rin sa akin si Abiel. Bakit kasi, di ba? Kung mahal niya si Melanie, bakit nasa wallet niya ang picture ko? Kung ako si Melanie, magagalit ako kapag nakita ko yun. Kaso, walang pagbabago kay Abiel. Pero ako,
Nagbago mula nung makumbinsi ko ang sarili ko na mahal pa rin ako ni Abiel, ay nagsimula na akong maging sweet sa kanya. Tinext ko siya isang araw bago magtanghalian. Ang sabi ko sa text, "Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha." Sabi ko. Kaagad siya nag-reply, "Wrong send ka yata. Baka para kay Marky yun." Sabi niya, "Hindi para sa'yo yun." Sabi ko, "Talaga? Thanks, pero nagtatrabaho pa kami. Mamaya pa kami kakain." Reply niya. "Okay," reply ko na lang. Hehe, ganun ang reply niya. Sa totoo lang, napahiya ako noon. Kaya hindi ko na inulit na i-text siya ng ganun. Kaya lang, hindi pa rin ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman mismo mula kay Abiel ang totoong damdamin niya para sa akin. O kung mayroon pa rin siyang pag-ibig para sa akin. Ang gusto ko kasi nun ka-listener, kami na bago ako mag-graduate. Gusto kong ibigay sa kanya ang hindi lang pag-ibig ko, kundi ang aking totoong pagkatao bago ako makapagtapos ng aking pag-aaral. March 2010, graduation namin. Matagal pa yon dahil noon ay first semester pa lang naman ang aking final year sa college. Pero bago mangyari yon ay dumating ang Undoy. Yung bagyong Undoy. September 24 pa lang, umuulan na. Tuwing Biyernes ang day off ni na Abiel at Mang Karding. Pero gaya ng dati, pupunta sila sa Marikina. Hindi ko alam kung bakit. Sa pag-alis na yun ni Mang Karding at Abiel, inihatid ko pa sila hanggang sa tarangkahan ng gate. At nung magpaalam sa akin sa Abiel, parang gusto ko siyang yakapin. At nung umalis na sila, nung hindi ko na sila matanaw sa kalsada, ay bigla na lang tumulo ang luha ko. Sabado, hindi na nakauwi sa Abiel. Baha na daw sa kalsada sa Marikina. Ganyan ang text niya. Nung sumapit ang gabi, nag-text siya. "Alam mo, malaki ang kinita namin ni Mang Karding sa bangka." Kwento niya. "Anong bangka?" "Nagrenta kami ng bangka, tapos pinapasada namin ng mga taong sumasakay. Naghati kami sa 12,000. Maghapon lang yun sabi niya. "Ganun ba? Ingat ka lang sabi ko naman. "Siyempre, para sa'yo. Lagi ako mag-iingat," sabi niya. Natouch ako sa simpleng text na yun ni Abiel. Noon ko na kinuha ang pagkakataon na alamin, kahit sa text lang, kung ano talaga ang damdamin para sa akin. Kaya ang tirhada ko, bakit kailangan mo namang mag-ingat para sa akin? Dahil ba pinag-aaral mo pa ako? Tanong ko. Hindi lang yon. Ano pa bang dahilan? Kasi ayoko pang mawala sa mundo. Gusto ko pang makita ka sa matagal pang panahon. Reply niya. Gusto mo lang akong makita ng matagal na panahon? Tanong ko. Bakit mo ang dami mong tanong? Reply niya. Noon, nagtagis pang mga bagang ko sa pagte-text ng ganito. May gigil dahil gusto kong malaman kung mahal mo pa rin ako, Abiel, o si Melanie na ang mahal mo. Natagalan bago siya mag-reply. Walang Melanie sa buhay ko. Kung meron man, dati na. Noon lang yun. Pero noon, hanggang ngayon, isa lang ang babae sa buhay ko. At siya ay walang iba kundi si Angela Pauline. Nang labo ang paningin ko nang mabasa ko yun dahil sa luha na bumalot sa mga mata ko. Ako kasi yung Angela Pauline. Totoo ba yun, Abiel?
O baka lasing ka lang? Reply ko. Pero hindi na siya nag-reply. Sa halip ay tumawag siya. Medyo kabado ako nung sagutin ko yung tawag niya. Boses kagad niyang narinig ko. Hindi ako lasing kasi hindi naman kami umiinom. Mahirap bumili ng alak ngayon dito, bahak. Pero AP, bakit ganun ang mga tanong mo? Bakit? May alam ka ba tungkol kay Melanie? Oo, wala. Sabihin mo nga sa akin, AP. May lugar ba ako sa puso mo? Tanong niya. Oo naman, matagal na. Kaya noon pa lang, pinaglalamayan pa lang natin ng mami ko. Napamahal na ako sa'yo. Bakit, Abyan? Sa tingin mo ba, sasama ako sa'yo dito sa Maynila kung hindi kita mahal? At kung wala akong tiwala sa'yo? Tawa ang sumunod kong narinig kay Abyan. Kasunod ay sigaw. Yes, Mang Karding, magpapainom ako. Maghanap tayo ng tindahan, magse-celebrate tayo. Ito pang narinig ko mula kay Abiel noon. At ako, alam kong sobra din ng kaligayahan ko noon dahil sa wakas, napalaya ko na rin ang sigaw ng aking puso. Nagte-text pa rin kami ni Abiel nung nag-iinuman sila. Maginaw daw kasi at wala pang kuryente. Candlelight nga daw ang inuman nila. Huwag kang maglalasing ha, sabi ko pa sa text. Sure baby ko, reply niya. Napangiti ako sa text niyang yon dahil sa salitang baby ko. Nakapagpaalam pa naman siya bago natapos ang teksta namin. Kasi lobat na raw siya. At wala siyang pag-chargean kasi brand out. Nakangiti akong matulog nung gabing yon. Baby ko, yon ang nagpapangiti sa akin. At excited akong sana matapos ng bagyo para makauwi na sa Abiel. Pero nagising ako dahil sa ring ng ring ang phone ko. Pero okay lang dahil iniisip ko ka-listener na si Abiel ang tumatawag. Pero nung tingnan ko ang phone ko, hindi Abiel ang tumatawag sa phone ko, kundi si Mang Karding. Nung sagutin ko, hello? Mang Karding, bakit po? Si Abiel, nawawala siya. Ano hong nawawala? Sa baha, inanod ng tubig. Paano po nangyari yon? Nilusong pa kasi namin yung bangka dahil may gustong magpalikas ng mga tao. Nakainom na kasi si Abiel, nahulog sa bangka. Hindi namin mahanap si Abiel at nag-aalala ako. Hindi namin siya makita. Ilang oras na namin siyang hinahanap. Hindi na ako nakatulog muli noon. Madaling araw na yon mga ka-listener. Unattended na ang phone ni Abiel. Dasal ako ng dasal. Pati kay mami. Nakikiusap na ako na makiusap siya sa Diyos. Nasagipin niya si Abiel. Ang hirap dahil wala akong mahinga ng tulong. Nahihiya ako manghingi ng tulong sa mga ka-boardsmate namin dahil tulog na tulog pa sigurado sila. Si Marisa, nakararating lang galing sa kanyang trabaho, isang call center. Ang una ko na pagsabihan sa nangyari kay Abiel, pero wala din siyang nagawa kundi mag-alala kasama ko. Pero sa kanya ako umiyak. Hinila niya ako para sabay kaming magdasal. Pero pagkatapos nun ay natulog na rin si Marisa. Hanggang sa mag-umaga na, bumaba ako upang tingnan si Abiel sa silid niya. Pero sarado pa ito. Ibig sabihin, wala pa siya. Naisipan ko lang kunin ang duplicate ng susi dun sa kwarto ni Abiel. Binuksan ko ang silid ni Abiel at nahiga ako. Umiiyak akong kayakap ang mga unan niya. Hirap na hirap akong huminga noon ka-listener.
Hindi ko maintindihan kung bakit nahihilo pa ako. Pero noong si Abiel ang nawawala, hindi ko alam at hindi ko maintindihan ang sarili ko. Madilim na madilim hanggang sa wala na akong maalala. Nawalan na ako ng malay. Nagkamalay din ako pero 8:00 na yun ng umaga. Wala pa rin si Abiel. Sa mga balita sa TV sa salas ng landlady namin, ang dami ng binabalitang namatay. Lalo akong napagulol sa iyak dahil sa sobrang pag-aalala at takot. Niyakap ako ng mga ka-boardmates kong babae. May awang Diyos, paulit-ulit nilang sinasabi. Noon ay bumalik ako sa kwarto ni Abiel at doon ako lumuhod upang magmakaawa sa Diyos. Nang marinig kong bumukas ang pinto, paglingon ko, nakita ko si Abiel. Basa at punit-punit ang kanyang damit. Malakas pa rin ang pag-iyak ko nung tumayo ako sa pagkakaluhod upang yakapin siya. Umiyak din siya nung yakapin niya ako. Pero ang narinig kong sabi niya, "Hindi pa ako pwedeng mawala, baby ko. Hindi pa. Alam ng Diyos kung bakit kailangan makasama pa kita." Buong boarding house namin ay nagdiwang dahil sa tuwa nang dumating sa Abiel ng ligtas. Pagkatapos niyang maligo at kumain ng nilutong almusan, ay nagawa pa rin niya magyabang. "Di ako pwedeng malunod sa bahalang. Naanod lang ako, pero hindi ako malulunod. Pwede ba naman akong malunod sa baha? Cagayan River nga nilalangoy namin eh." Mayabang niyan, pahayag sa harap ng ilan ng mga ka-boardmates namin. Wala nang pasok ang lahat noon sa kanilang mga trabaho. Noon na rin nalaman na kami na ni Abiel, sa wakas. At kinilig ang mga babae naming ka-boardmates. Nung wala na sila, nagsipasok na sila sa kani-kanilang kwarto. Ako mismo nga nagsuggest kay Abel na sa isang kwarto na lang kami titira para makatipid kami sa renta. Pero ayaw niya. "Baka matukso ako sabi niya. "Ano na lang, di mo naman siguro ako iiwan, di ba?" sabi ko. Hindi siya nakaimik kaagad noon. Sa halip ay sumulyap siya sa akin at nung magsalita, "Tsaka na lang baby ko, kapag kasal na tayo." "Ikaw ang bahala," sabi ko naman. Kahit may pagtataka sa isip ko kung bakit ayaw niya. Samantalang kung wawariin mo parang palay na nga lang ang lumalapit sa manok. Ngayon pa man ay hindi na ako nagtimpi sa pagpapakita at pagpaparamdam sa kanya ng aking pagmamahal. Kapag gabi, pinapasok ko siya sa kwarto niya. Nagkukwentuhan lang naman kami. Lambingan, halikan, ganun lang. Hanggang doon lang. At masaya na kami pag ganun. May isang gabi nga, alam kong pagod siya. Nakayakap lang ako sa kanya. At siya'y nakayakap din sa akin. Sa mga ganitong moments, kasama kita, katabi, kayakap. Ito ang pinakamagandang moment sa buhay ko. Ngunit, nung semestral break namin, parang nasagot ng unti-unti kung bakit ayaw pa niyang magsama kami. May natuklasan akong isang bagay na hindi ko sinasadyang matuklasan tungkol sa kanya. Naiwan ni Abiel ang wallet niya. Ako naman, pakialamera, binuklat ko yun at marami siyang pera. Pero maliban sa pera, ay merong nakatago sa secret pocket ng wallet niya na isang ATM card. Bale, 2 ATM card ang nakita ko sa wallet niya.
Alam ko na yung RCBC ay salary ATM niya. Doon sila sumusweldo sa paggawaan ng steel trust. Pero yung isa na mas luma, Metrobank. Nagtaka talaga ako kasi nung bigyan siya ng pabrika ng ATM niya, sabi niya noon lang daw siya nagka-ATM. At bakit marami siyang pera? Samantalang hindi pa naman sweldo. At tuwing sweldo ay halos kasya lang sa mga gastusin namin ng pera. Iba ang kutob ko noon, pero hindi ko siya sinita. Mas minabuti kong mag-observe sa mga kilos niya. Kasabay ng pagdarasal na sana walang masamang ginagawa si Abiel para mabuhay kami. Wag sana. Hanggang sa isang gabing dumating si Abiel. Kumain muna kami. Pagkatapos noon ay nag-shower siya. Noon ako mabilis na pumasok sa kwarto niya at sinamantala na kunin ang cellphone niya. Binasa ko ang mga nasa inbox niya. May 2 message doon. Hindi nakasave ang number. Pero nabasa ko sa unang message, ang sabi ay, "Okay, sige. Kita tayo bukas sa harap ng iglesia. 7:00 ng umaga ha." Yun ang unang message. Yung isa naman, "Hindi ako makakapag-deposit. Sarado ang account ko eh. Ibibigay ko na lang ulit yung pera bukas." Tiningnan ko ang oras ng pag-send ng mga message na yun. Una pa lang na nasend yung tungkol sa saradong account, binasa ko rin ang sent items. Okay lang po. At saka, sige po. Yun ang mga reply ni Abel. Kinabukasan, maaga akong umalis. 6:00 pa lang. Tinungo ko ang Iglesia ni Cristo sa Commonwealth kung saan paniwala kong magkikita sina Abel at yung ka-text niyang yun. Naghintay ako hanggang sa noong 7:20 na. Dumating na si Abel at naghintay. Nagtatago ako habang pinapanood ko siya. Kasabay ng malalakas na kabog sa aking dibdib. Panay ang text niya at may tumawag pa. Hanggang sa may dumating na kotse at pumarada sa harap niya. Bumukas lang ang salamin pero hindi ko masyadong nakita ang tao sa loob ng kotse. Hindi man din kasi ito bumababa. Si Abiel lumapit sa kotse. Sandali silang nag-usap kaya pamaya-maya ay umikot si Abiel sa kabilang pinto ng kotse at saka sumakay. Umandar ang kotse. Nagtago ako dahil dadaan ito malapit sa akin. Pero nung makita ko kung sino ang nasa loob ng kotse, sobra akong nagulat. Sobra akong nasuklam sa kanila, lalo na kay Abiel. Dahil si Papa, ang aking ama, ang kasama niya sa kotse. Umusok ako sa galit nang umuwi ako ng kasera. Maya-maya'y umiyak ako. Maya-maya'y magagalit, manggigigil sa tuwing magtatangka akong i-text si Abiel. Sobrang panginginig ng kamay ko hanggang sa iiyak na naman ako. Sobrang pagkapuot ko sa kanya dahil niloko niya ako. Pinagmukha niya akong tanga. Noon pa siguro siya tumatanggap ng pera mula sa ama ko. Pero kunwari nagtatrabaho siya para sa amin, para pampaaral sa akin. Pinaniwala niya ako. Sinungaling siya. Nung humupa ng kontang nervyos ko, ay sinimulan ko ng mag-text para sa kanya. Walang hiya ka, Abiel. Sinungaling ka. Manloloko. Ganyan ang simula ng text ko. Pero hindi ko maituloy na isend dahil maiiyak na naman ako. Alam na alam ni Abiel kung gaano ko isinumpa si Papa sa pagkamatay ng mami ko. Alam niya na si Papa ang tanging tao na ayaw ko nang maalala kahit minsan sa buhay ko. Alam niyang abot hanggang impyerno ang galit ko sa aking ama dahil siya lang
ang sinisisi ko sa pagkawala ng aking pinakamamahal na ina. Pero bakit ganun? Bakit nagawa niyang makipagsabuatan sa ama ko? Noon mga ka-listener ay umaapoy na rin ang galit ko kay Abiel. Hindi ko na siya tinext. Hindi ko na siya tinawagan. Si Angela na best friend ko sa school, tinawagan ko pagkatapos. At nag-empake ako. Halos lahat ng damit ko, mga gamit ko sa school, isinisilid ko sa mga bag ko. At saka ako umalis. Nagpunta ako sa boarding house ng best friend ko at katukayo na si Angela. Sa kanya ako naglabas ng sama ng loob. Dinamayan naman ako ni Angela. Nakiiyak sa akin pero kilala ko siya sa ugali niyang kapag sinabi niyang tama na, dapat tama na. Kaya nung panay pa rin ang iyak ko, sinabihan niya ako ng tama na, tama na, tama na. Noon ako tumigil. Wala kang mapapala sa pag-iyak ng matagal at paulit-ulit. Yan ang ugali ng mga babaeng nakikita ng mga lalaki. Kaya nila sinasabing mahina tayo. Kaya nila tayo niloloko at pinagsasamantalahan. Move on, Angela Pauline. Get over it. Matapang na payo ni Angela. Noon na ako tumigil. At noon ko na rin nagawang replyan ang mga message ni Abiel. Sa isang text niya, nasabi niyang nagsumbong sa kanya ang isang boardmate namin tungkol sa pag-alis ko. Tawag ng tawag si Abiel mula nung oras na yun. Pinapatay ko lang ang cellphone ko. Mayroon pa siyang text na paulit-ulit niyang sinend. Sabihin mo kung nasan ka, mag-usap tayo. Napansin ko rin ang isang text mula sa isang bagong number. Binasa ko ito. Anak, ang papa mo ito. Please anak, patawarin mo na ako. Iniwanan ko na ang pamilya ko. Parang awa mo na. Hayaan mong gawin ko ang responsibilidad ko sa iyo bilang ama. Patawarin mo na ako anak. Ipinabasa ko kay Angela ang text na yun ni Papa. At ang sabi niya, matalino ka AP. Mahilig ka lang kasi magtanim ng sama ng loob. Sa totoo lang, hindi talaga kasalanan ng papa mo kung bakit namatay ang mami mo. Kung sakaling ikaw ang nakagawa ng kasalanan noon sa mami mo at yun ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure niya, ikaw sana ang nakapatay sa mami mo, right? At hindi ka rin sana mapapatawad ng papa mo. Kahit sino, kapitbahay, kaibigan, pwedeng mag-cause nun sa mami mo. Pwede rin siya mismo. It only happened na ang papa mo ang nataon na nagpataas ng blood pressure niya. Tanggalin mo lang ang galit sa dibdib mo para gumana yung utak mo, AP. Here is the sad reality. Nag-iisa na ang papa mo, nakapamilya mo. And there he is, begging for your mercy. At gumawa pa siya ng mga paraan para matulungan ka pa secretly. Why don't you give him the chance again? Magpatawad ka, AP. Kung may respeto ka sa Diyos, magpatawad ka dahil siya nga nagpapatawad. Yon ang mga payo ni Angela na nagbukas sa isipan ko. Kaya noon ay tinext ko si Papa. Sinabi ko kung nasan ako. Pinuntahan kaagad niya ako. At yun nga, nagkapatawaran kaming mag-ama. Noon ding araw na yon ay kinuha ko ni Papa sa boarding house ni Angela at dinala niya ako sa kanyang condo unit sa barangay Holy Spirit. Ayon sa kanya ay sinadya daw niyang kumuha ng unit doon mula nung mag-aral ako sa PUP. Ako, 4 na taong kong pinagtaniman ng galit ang aking ama pero nagawa ko rin siyang mapatawad
Nung araw ng inakala kong kakampi ko habang buhay ay kinakasuklaman ko na. Si Abiel. Isa pa, na-realize ko rin. Tama ang sinabi ni Angela. Nag-iisa na si Papa sa mundong ito, nakadugo ko. Kapamilya ko. Pero si Abiel, hindi ko pinatawad dahil ayon sa kwento ni Papa, 25,000 bawat buwan ang idine-deposit ni Papa sa account ni Abiel. Sobra-sobra sana yun. Kahit sa UST pa ako nag-aral, hindi sana kami nagtiis ng kung ano-anong ulam lang. Nagpapalaundry sana ako at hindi ko kailangang maglaba ng damit namin. Ang tanong ko nun, saan niya dinala yung pera? Pero hindi ko na pinag-aksayan pa na i-text o tawagan siya dahil ayaw ko nang ibaba ang pagkatao ko sa kanya. Total, may nagawa naman talaga siya para sa akin. At kung kabayaran yung 25,000 a month, okay lang. Noon ko nakita kung gaano siya kaliit, kung gaano siya kabulok, at hindi ko na dapat ibaba ang sarili ko para sa kanya. Kung saan niya dinala ang pera, wala na akong pakialam. Siguro, pinapadala niya sa pamilya niya. Wala akong pakialam. Si Papa na rin ang nagsabi, hayaan mo na lang. Kalimutan mo na lang si Abiel. Hindi siya karapat dapat sa iyo, anak. Madiing sabi ng Papa ko. Iniwan ako ni Papa sa kondo nung araw na yon. Binigyan niya ako ng time na may aayos sa mga gamit ko sa aking kwarto. Tuwing bubuksan ko ang phone ko, nagre-ring ito. Si Abiel ang tumatawag. Kaya ang ginawa ko, pinatay ko. Marami din siyang mga text messages na hindi ko na pinag-aksihan pang basahin pa. Sa totoo lang, malaki ang pasasalamat ko dahil wala pang nangyari sa amin sa loob ng 4 na taon naming pagsasama sa iisang bubong. Walang nangyari sa amin. Hanggang kiss lang. Napanatili ko ang kalinisan ko bilang babae. At salamat din sa kanya dahil hindi niya ako puwersa. Pagdating ni Papa nung gabing yon sa kondo, may dala siyang bagong cellphone. High-end, mamahalin. Tuluyan nang nabura ang lahat ng suklam ko sa aking ama dahil sa mga ginawa niya at ginagawa pa niyang kabutihan sa akin. Tama, wala talagang ibang gagawa ng mabuti kundi ang kadugo mo lang. Pinasalamatan ko siya ng may ngiti dahil sa magandang cellphone na yon. Kailangan ko na rin talagang magpalit ng phone at saka number. Sana Papa, kumuha ka rin ng bagong SIM card. Sabi ko, may SIM card na yan anak. Nakaplan yan, postpaid, para hindi ka na naglo-load kahit saan-saan. Namangha ako sa sinabi niyo ni Papa na nakaplan ang phone ko na binigay niya sa akin. Kaya anak, para makapag-move on ka na, sirain mo na yung lumang SIM card mo para tuluyan mo nang maiwasan ang mga tao na dapat mong iwasan para makamove on ka na. Sabi niya bago niya ako iniwan sa kwarto ko. Tama, sabi ko, sabay bukas ng aking lumang phone. Kinopya ko lang ang mga numbers ng mga kaibigan ko papunta sa memory card o phone memory. Nung matapos ito, walang abog-abog kung pinutol ang SIM card. Pero hindi ko sinali ang number ni Abiel sa mga sinave ko. Kasabay ng mahina, ngunit may gigil pa ring mga salitang, "Goodbye, Abiel." Bago magbukas ulit ng klase para sa huling semester, niyaya ako ni Papa sa isang birthday party ng anak ng kasosyo niya na si Tito Greggy. Well, si Papa medyo dirty.
sa nangyaring hiwalayan na nila ng kanyang original na asawa. Ang mga negosyo nila at iba pang properties ay conjugal. Kaya nung maghiwalay sila, nakahati si Papa at may dalawa siyang negosyo noon sa Paraiso at saka sa Quezon City. Yung nag-birthday ay anak na babae ng business partner niyang si Tito Greggy. So talagang sosyal na noon sa party na yon. At doon ko nakilala si TJ, anak din ng business partner ni Papa. Graduate ng accountancy si TJ, pero noon ay kumukuha pa siya ng law sa UP Diliman. Halatang halata na parang tinutukso ako ni na Papa at Tito kay TJ. Simpatiko si TJ, hindi siya gwapo pero halatang mabait at saka matalino. Yun nga lang, talagang wala kang mararamdamang physical attraction sa kanya. Makapalang salamin, pero kapag nakausap mo, malilibang ka naman dahil magaling siyang mag-joke. Halos hindi ako iniwan ni TJ noon. Kami lang halos ang magkasama. At sa tuwing may darating siyang kaibigan, ay pinapakilala niya ako. Alam mo yung pakiramdam ko noon ay para akong nasa ibang planeta, ibang mundo. Sosyal ang umaatikabo at Inglesa ng Inglesan. Ako naman, pinilit kong umiti ng may confidence. Sabi ko sa sarili ko, sa una lang to, masasanay din ako. Kailangan kong yakapin ang mundong ito dahil ito na ang mundo ko. Nung matapos ang party, hindi na nag-text si TJ. Tumawag, inalam lang niya kung safe lang kaming nakauwi ni Papa. Sa totoo lang, walang appeal si TJ. Pero noon ka-listener, ay nagsimula akong isaisip ang katotohanang natututunan ng pag-ibig. Matalino si TJ, mabait at mayaman. Kung siya siguro ang talagang bigay ng Diyos sa akin, sigurado na ako at secured na ang future ko at ang future ng mga magiging anak ko. Isang buwan ang may klase noon para sa second semester ng 4th year na ako. Nang bigla akong makita sa loob ng school, si Aling Chari, ang landlady namin noon ni Abiel. Ang sabi niya, ang tagal-tagal na kitang hinahanap. Pabalik-balik na ako dito. Bakit naman kasi hindi ka man lang dumadalo sa bahay, ate? Marami ka pang gamit doon. Itinapon na lang po sana ninyo, sabi ko. Tumaas ang kilay niya at ang sabi, ibinili ni Abiel ang mga gamit na yon bago siya umalis at bumalik sa kanilang probinsya. At saka ito, pinabibigay na Abiel ito. Ito ang sobra niyang ipinagbilin sa akin. Sabi niya, sabay kuha ng isang bagay sa bag niya. Paglabas niya ay ang lumang Metrobank ATM na Abiel ang ipinakita niya. Ang pin code daw niyan, AP, ay yung date, yung petsa ng first kiss niya sa'yo nung elementary kayo. Nung ninakawang ka raw niya ng halik at nagalit ka. Yung date daw na yon, yun daw ang pin code niyan, sabi pa ni Aling Chari. Maraming pagtataka sa isip ko noon, pero tinanggap ko ang ATM card. Paglabas ko ng school, nagtungo ako sa pinakamalapit na ATM machine. Natural, tandang-tanda ko pa ang petsang yon nung nakawan ako ni Abiel ng halik. 4200. Hindi gumagana. Bahagi akong nainis noon dahil sa kaartehan niyang gawin ng pin code ang petsa ng una niyang kabastusang ginawa sa akin. 021400. Sinubukan ko. Natuwa ako dahil gumana ito. Balance enquiry ang pinindot ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung magkano ang laman. Napakalaking halaga ang pera.
Napakalaking halaga ng pera. Sandali akong nashock noon at nagtaka. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin yun kay Papa. Dahil ang totoo, nagkaroon ulit ako ng masamang kutob kay Papa noon. Imposible kasing hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Mahigit 1,000,000. 1.07 million pesos. Yun ang laman. Ang ginawa ko nun ka-listener ay pumasok ako sa Metrobank at in-refer ang account ko na yon. Naghintay ako sa mahabang pila ng mga clients. Habang noon ay parang maiiyak na ako dahil ang mga magagandang alaala ni Abiel ang mga sumisingit sa isip ko. Hawak ko ang cellphone ko noon. Gusto ko na siyang tawagan. Memoryado ko ang cellphone number niya. Sana lang hindi pa siya nagpapalit ng number. Kaya lang nilapitan ako ng gwardya at sinabi niyang i-off ko daw ang cellphone ko dahil bawal daw ang cellphone sa loob ng bangko. Nung sa wakas ay ako na ang kausap ng clerk, ibinigay ko na sa kanya ang ATM. Chinek niya at ang sabi niya, walang withdrawal na ginawa kahit minsan ma'am. Puro deposit lang ito for more than 3 years since June 2006 to September 2009. Puro deposit lang. Paglapas ko ng bangko, panay ng agos ng luha ko. Tuluyan ang nagbalik ulit lahat ng pag-ibig ko kay Abiel. Kaya dinala ko na ang number niya. Pero unattended siya. Denial ko ulit. Wala pa rin. Yun ang ginawa ko oras-oras mula noon. Pero hindi ko siya makontak. Dahil doon ay nagtungo ako sa pabrika at kinausap ko si Mang Karding. Pero yun din ang number na binigay niya sa akin. Nainis nga ako eh. Nakauwi lang ng Cagayan, nakalimot, nagtatampo. Sabi sa akin ni Mang Karding noon. Si Angela ang sumunod kong tinawagan. Ikunento ko sa kanya ang lahat tungkol doon sa ATM. Ang payo niya sa akin, well, it's time to follow your heart, my dear friend. Bago pa mahuli ang lahat, baka ibang babae nang makinabang sa dakila mong Abiel. Kung hindi ka uwi ng Cagayan, ako na lang ang susundo kay Abiel kung kailangan, kung gusto mo. Ganyan ang sabi ni Papa nung magpaalam ako sa kanya na uuwi ako dito para sundan si Abiel para makausap ko siya. Pero may namumuong galit kay Papa na naman noon. Diretsahan ko siyang tinanong, wala ka ba talagang alam tungkol sa ATM na to, Papa? Kahit minsan ba, hindi sinabi sa iyo ni Abiel na hindi niya ginagastos ang pera na to? Wala eh, hindi ko alam. Pero anak, mag-isip ka. Hindi tama si Abiel para sa iyo. Tingnan mo yung katayuan mo. Tingnan mo yung katayuan niya sa buhay. Kapag siya ang nakatuluyan mo, bubuhayin mo siya. Ikaw ang magtatrabaho. Pero kung si TJ ang mapapangasawa mo, anak, buhay reyna ka dahil maraming pera si TJ. Si Abiel, may pera ba yon? Meron, Papa. Itong inipon niya sa ATM na to, sabi ko. At saka Papa, hindi mo kang pera sa Abiel. Ibahin mo siya. At alam mo Papa, ngayon nagsisimula na ako magsisi na mukhang pera ang ama ko. Walang-wala ka kay Abiel. Ito ang madiin kong sabi kay Papa, sabay alis at hindi ako pinigilan ng aking ama. Nagbiyahe ako ng madaling araw sakay ng bus at habang biyahe ay napapaluha ako sa lahat-lahat ng ginawa ko kay Abiel. Para sa akin na totoong walang kapalit. Muntikan siyang mamatay para lang kumita ng pera, para buhayin at pag-aralin ako. Panay din ang dasal ko na sana pagdating ko doon, hindi pa huli ang lahat. Sana hindi pa nag-asawa si Abiel.
3:00 ng madaling araw nang makarating ako sa Cagayan. Kinailangan ko lang mag-arkila ng tricycle upang dalhin ako sa baryo. Nagtitinginan ng mga kapitbahay ni na Abiel nung bumaba ako sa harap ng bahay nila. Pero nahihiyang ngiti ang isinukli ko sa kanila. Si Tessa. Natatandaan ko pa ang daldalerang pinsan ni Abiel. Siya ang humarang sa akin. AP, ikaw na ba yan? Ang ganda-ganda mo, para kang artista. Bulahaw niya. Pero ang sagot ko, Tessa, nasaan ang asawa ko? Asawa? Sinong asawa? Si Abiel? Noon naman ay bumungad sa pinto ang nanay ni Abiel. Lumapit ako at nagmano sa kanya. Si Abiel ba? Nandyan sa likod, sa kubo. Nakahiga sila dyan kasama ang pinsan niya, sabi niya. Noon ay umikot ako sa likod ng bahay at nakita ko nga ang 3 lalaking nakahiga sa kubo na walang dingding at mababa lang ang sahig. Bumangon ang isa nung makita niya ako. Si Abiel, nakadapa, at sa itsura niyang yon, alam kong tulog siya. Ganyan siya kung matulog, padapa. Sinenyasan ko ang pinsan niyang huwag maingay. Umupo ako sa tabi ni Abiel, saka ko hinagkan ang batok niya. Noon ay bumalikwas siya. Dumilat at saka pa biglang bumangon nang makita niya ako. Tinitigan niya ako na parang hindi siya naniniwalang nandun ako. AP, bigkas niya. Sabay lingalinga sa paligid. May mga taong nakamasid sa amin noon, nanunood. Kunot ang noon ni Abiel noon. Ang sabi ko, pasukan na namin Abiel. Huling semester na to. Bakit ka umalis? Hindi mo pa nga natutupad yung pangako mo na patatapusin mo ako ng pag-aaral ko. Sabi ko, AP, nag-resign na ako sa pabrika. Magsasaka na lang ako ngayon, sabi niya. So, paano yung pag-aaral ko, baby? Tanong ko na parang naglalambing noon. At ngumiti na siya at niyakap ako nang mahigpit. Pagkatapos ay hinagkan niya ako sa pisngi. Hiyawa ng mga kinikilig na pinsan niya. Baby ko, akala ko mawawala ka na sa akin. Sabi niyang tigil ng pagluha. Mawawala ako kapag hindi ka sumama sa akin sa Maynila. Kunwari nagtatampo pa rin ako. Sabi ko at ngumiti siya. Saka sinabing, siyempre sasama ako. Wala akong hindi gagawin para sa iyo, baby ko. Sabi niya. At habang nakatitig ako sa mukha niya, ay parang ako naman ang naiiyak. Pero bago pa mahulog ang luha ko noon, ay yumakap na lang ulit ako sa kanya, kasabay ng mga salitang, salamat baby ko. Maraming salamat. Nung gabing yon ay lumuwas din kami ni Abiel. May pagtatampo nun sa nanay niya, pero kinausap ko sila ng masinsinan. Nanay, tatay, ang tawag ko sa kanila. Sabi ko, Nay, Tay, pagka-graduate ko, uuwi kami ni Abiel dito para magpakasal at dito kami titira. Pangako po yan, kami ang bahala sa inyo. Niyakap ako ni Nanay Meding noon. Nakabalik si Abiel sa pabrika. Isa kasi siya sa mga pinagkakatiwalaang trabahador. Kaso si Abiel, siya ang nagdesisyon na wag na muna kami magsama sa kasera. Ipinagpilitan niyang dapat ay dun muna ako sa ama ko tumira at ayusin ko ang relasyon naming mag-ama. Ibinigay ko kay Abiel ang ATM card dahil alam kong hindi niya yun gagalawin. Kapag ako kasi, hindi ko maipapangakong hindi ko yun mababawasan.
May ugali kasi akong gastadora kung minsan. Tuwing bakante ko, nagpupunta pa rin ako sa kasera para maglaba ng damit ni Abiel. Gaya ng dati. Yun nga lang, hindi ko na siya naipagluluto kasi umuwi ako sa kondo ni Papa. Tuwing sweldo ni Abiel, nagre-remit pa rin siya sa akin. At nung graduation ko, ipinagpilitan kong siya ang e-escort sa akin. Ayaw niya, pero nagtampu-tampuan ako. Okay na ulit kami ni Papa noon, pero naiinis pa rin ako sa kanya kasi may time na ini-insert pa rin niya sa mga usapan namin si TJ. Sabi ko, ayoko ng mayaman na pangit. Kahit mahirap, basta gwapo at macho. At si Abiel yun, Papa, wala nang iba. Anyway, nung graduation ko, sobra akong na-inlove kay Abiel. Kasi napakagwapo niya sa suot niyang coat and tie. Niyakap ko nga siya at hinagkan in front of my classmates and their parents. Proud ako sa asawa ko at mahal na mahal ko siya. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ako sa isang company dito. Bago lang at sa June ang kasal namin ni Abiel. Simple lang ang plano naming kasal nung una, pero nakonsensya yata ang ama ko. Nag-alok siya ng 100,000 para sa kasal. Sabi niya, iisa lang daw ang anak niyang babae. Ako lang, kaya kailangan ingrande ang kasal. Tinanggap ko naman, syempre, kahit ayaw sana na Abiel. Pinagdalhan ko ng invitation ang mga close friends ko dito nung high school. Pati ang first boyfriend ko na si Rogen. Well, si Rogen, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Maagang nakabuntis. Galing siya sa Saudi, pero ngayon ay nandito na. Darating din ang mga close friends ko sa PUP. At syempre, ang mga boardmates ko at ang may-ari ng boarding house namin sa Commonwealth. Mixed emotions ako sa nalalapit kong kasal. Masaya. Sobrang saya kasi si Abiel ang pakakasalan ko. Ang lalaking alam kong regalo ng Diyos para sa akin. May lungkot din kasi dahil sana dapat nandito pa ang mami ko. Well anyway, everything happens for a reason. At ito na lang ang pilit kong tinatanggap. God is good actually. Sobrang good to me. At kung may hihilingin man ako sa kanya ngayon, sana alagaan niya kami ni Abiel. Hanggang dito na lang po, Kuya Ethan. At sana po mapabilang din ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko sa mga kwentong naging bahagi ng inyong dakilang programa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. AP.